bansa. Ay tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon na ngayong umaga walob sa atin ang pagkakataon ito na tayo po ay ah, makapagbigay po ng kapurihan po sa Kanya. Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, lubos kaming nagpapasalamat, nagpupuri po sa inyo. Kami po iyo pong iginising para po, Panginoong Diyos, na kami po ay magbigay ng kapurihan po sa inyo. Hiling po namin ng pamamatnugot ng banal na Espiritu. Gayon din naman, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito, sa amin po mga kababayan na nasa salanta po ng bagyo, hiniling po namin ang iyo pong gabay, ilayo sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayong umaga po mga kapatid, nandito po ba si Sister Eliana Castillo para po sa ating pong Bible reading? O recorded po ito? Wala po? So kung wala po mga kapatid, any volunteer para po magbasa ng ating pong Bible reading ngayong umaga po? In Deuteronomy chapter 6. Ano lang, Pastor? Oh, okay. Si Ate Net, sige po. Maraming salamat po. Good morning po and happy God first. Yan. Ang ating pong babasahin ay mula po sa Deuteronomy chapter 6. Ang Israel ay pinaalalahanan upang maging tapat sa Panginoon. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak at sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawi. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos, ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at lot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong puso. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. At ang mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at ng mga balong hukay na hindi hinukay, mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo,
at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. 16. Huwag ninyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng tuksuhin ninyo siya sa masa. Inyong iingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, upang palayasin ang lahat ng mga kaaway sa harap mo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Pagkatatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, nasasabihin, anong kahulugan ng mga patotoo at mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos? Ay iyong ang sasabihin sa iyong mga anak, kami ay naging mga alipin ni Paraon sa Ehipto, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at panggiba sa Ehipto kay Paraon at sa kanyang buong sambahayan sa harap ng aming mga mata. At kami ay inilabas niya roon na kanyang ipinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa ating mga magulang. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. 25. At siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isasagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya na iniutos niya sa atin. Purihin ang Diyos. Amen. 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 Amen po. So napakaganda po ng na ito. Atinet, you have some Pastor Jupet, yes. makasigit nga po ako sandali. May problema sa Facebook Live, wala daw pong audio. Natin yung alert natin yung LP Media. Wala audio yung Facebook Live. Salamat po. Ay, sige po. So, ati pong hinihiling po ang ati pong LP Media. Yung Facebook Live po natin ay wala po daw wala pong audio. So, sige po, Ate Ned, some thoughts about our readings this morning. Thank you, Pastor Jupet. Ito po ay pinapaalalahanan tayo. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Lagi siyang nauuna. No? Lagi siyang nauuna talaga. Pinaalalahanan niya po dito na maging tapat ang bansang Israel sa Panginoon. At inilagay niya po dito ang lahat ng kanyang mga kautusan. At ang sabi niya, sundin. At yung mga ibinigay na mga pangako ng Panginoon ay ibinigay niya. Bagamat sinabi niya at ipinaliwanag niya sa mga anak ni Israel na gawin ninyo ito. Maghasik kayo, hasikan nyo yung hindi niyo pinaghasikan. Kayo ay umani sa hindi naman ninyo tinaniman. Yung mga bagay na hindi natin nagawa, ginawa na niya para sa atin. Kaya sabi niya ay ingatan. At huwag ninyo, sabi niya gano'n, ako ang Panginoon, huwag ninyo akong tutuksuhin. Sabi niya gano'n, di ba? Sa verse 16, nabasa ko, huwag ninyong tutuksuhin Panginoon ninyong Diyos, gaya ng tuksuhin ninyo siya sa masa. Kasi tayong mga tao, minsan sinusubukan natin ng Diyos eh. Yung palang pagsubok sa Panginoon, isang pagtukso sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang power. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kapag tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, paubayan na natin lahat yun. Ariin natin na yun ay isang pangako ng Panginoon na ibigay lang natin sa Kanya. Kaya nga sabi, ituro natin sa ating mga anak, kung tayo man ay nakaupo, nakahiga, nakatayo, sabi gano'n, ay ilagi nating ipapaalala sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Maging sa ating lahat,
alalahanin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na buhay upang tayo ay iligtas sa mga kasalanan natin. Kaya po, tunay na ang pangako ng Panginoon ay tapat at atin lamang kung alalahanin lagi ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya po talagang karapat dapat na siya ay unahin natin sa lahat ng ating mga sa ating buhay. Salamat po, Pastor. Okay, maraming salamat po. So sa iyon po ang ating pong some thoughts sa ating pong mga Bible, sa ating pong Bible readings ngayong umaga. Sa ating pong mga kapatid na nandyan po, nandito po sa ating pong platform. So pwede po kayo mag-open po ng inyo pong cam and audio kung maaari ay para makita po natin. Sige po. Sino sa atin ang gusto pong magbigay po ng reflection? Sa ating po mga kapatid na nasa iba pong platform, pwede po kayong magbigay po, sulat nyo para po basahin po natin dito. Sige po. Wala. Sige, ako po muna. So dito po habang binabasa ko rin po ang ano nito, yung pangyayaring ito. Dito ko po nakita na ang kautusan ay sa ikabubuti po ng tao, hindi po yun sa ikapapahamak ng tao. For example, dito po sa Israel, ay makita po natin in verse 17, ito pong sabi niya, masikap ninyong ingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga tuntunin na kanyang inuutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon para sa ikabubuti mo at upang iyong mapasok at maangkin ang mabuting lupain na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno. So dito po makita po natin mga kapatid, ano po, na ang kautusan ng Panginoong Diyos, pag sinunod ho talaga, ito po ay nagdudulot ng kabutihan sa tao. Kaya mali po yung sinasabi ng mga iba na mga mananampalatayang Kristiyano na sinasabi na ang kautusan ay parang ano lang yun, parang nabibilanggo ka dahil sa biyaya po. So kung ating pong alalahanin po mga kapatid, ang kautusan ay nasusunod dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos. Ang problema lang kasi minsan ay pinag-aaway, pinaglalaban yung biyaya at saka yung kautusan. Pero kung ating pong titingnan dito sa karanasan ng mga taga-Israel, every time na sila po ay susunod sa kalooban ng Panginoong Diyos sa mga kautusan, ito po makita po natin na nararanasan ng Israel yung masaganang pamumuhay po nila. Mayroon pong kapayapaan. Pagkatapos ay ang Israel po ay nagiging mas maganda ang kanila pong buhay. So kaya dito makita po natin sabi ng Panginoong Diyos, sikapan ninyong ingatan ng maayos itong kautusan kasi sa ikabubuti ng iyong pong buhay. Okay, Pastor Jerris, you have some thoughts? Sige po. Yeah, salamat Pastor. Pastor Jupet, good morning, God first morning po. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat sa kabila po ng ating in-expect na pagdating ng malakas na bagyo, lalo na sa mga area ng Area 1. Ang lubos na pagmamahal at ang pag-iingat ng Panginoon ang sumainyong lahat mga kapatid. Ito pong ating nababasa ngayon, ito ay mahalagang chapter para po sa mga, lalo na sa mga bumabasa po nito ay mga Israel, yung tinatawag nating mga pinili ng Panginoon sa by nature ng biyaya ng ating Panginoon. Ito pong verse 5, ang tawag po nila dito ay Shema. Shema. Na ang ibig sabihin po ng Shema, mga kapatid, ito po ay madalas na ginagawa ng mga Israel na panalangin. Sinulat ko po dyan mga kapatid sa ating chat yung direct kung paano po ito binabasa ng mga Hebreo. At gusto ko pong ito ay maging laman, maging essence ng ating
spiritual na buhay, mga kapatid. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yun po ay katulad halos uh, ng chapter 5 na bago ibigay ang Ten Commandments ay nagpakilala muna yung Diyos na ako ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Yun po yung pagpapakilala niya. And then, pagkatapos pong basahin noon, mga kapatid, na ipapre-pray po ng mga Hudyo, kanila hong naiintindihan yung susunod na verse, yung verse 6. Pastor, pakibasa mo yung verse 6, please. Atinet, nasa iyo pa ba yung Bible mo? Pakibasa mo yung verse 6. Sige, At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ayun. So, yun po yung kasunod. Di ba? Halos katulad po ng chapter 5. Yung pong verse 4 ay halos ganun din po ang tone niya. Tingnan niyo po yung verse 4, Sister Net. Verse 4, Pastor? Apo, verse 4, 6, verse 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Verse 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ayun, mga kapatid. Nakapansin po ninyo na ang ganda po nung motivation ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang bago ibigay ng Diyos ang lahat ng mga utos, lahat ng mga tuntunin, ito yung unang kanyang ipinupundar. Ito po yung saligan ng lahat ng mga ibinibigay ng Diyos sa kanila para sila ay bumuti. Ito yung tinatawag nating supremacy of God, no? Supreme ang Diyos sa lahat. Ang pagpapakilala ng Diyos ay makapangyarihan na naglabas sa kanila sa Ehipto, at ang Diyos na nagmahal sa kanila dahil kahit sila ay maraming ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon, ay palaging handa ang Diyos na sila ay ibalik, tanggapin, mahalin, at sila po ay patuloy na paranasin ng magandang buhay. Ito, mga kapatid, ay importante sa ating panahon din ngayon. Yung po bang pakinggan natin ang ating Panginoon? Paano natin siya pakikinggan? Pakinggan natin siya sa kanyang pagiging Diyos. Yun lang po ang gustong iparating ng Panginoon. Sino ang Diyos sa atin? Ano ba siya? Paano siya nararanasan natin sa ating buhay araw-araw? Doon po tayo matututong makinig sa Kanya. And then, we will love Him, hindi dahil sa kung ano pa man, kundi tayo'y naranasan natin siya, na paano niya tayo pinunuan, paano tayo pinakitunguhan. Minamahal natin siya kasi siya Diyos na walang kaparis, Diyos na pagka panahon na tayo nagkakamali ay tayo binabalik niya, tinatanggap niya tayo. Minamahal natin siya kasi siya ang Diyos na nagsakripisyo ng lahat para sa atin. Ay yun po yung supreme na lahat na nagmo-motivate sa ating lahat na gawin, mga kapatid. Ang mga bagay na hindi lang basta ano ay para ma-please ang Diyos, hindi yung ganun, kundi sa ikabubuti rin natin. Yun po yung sabi ng ating Panginoon. At the same time, mababasa din po natin dito paulit-ulit, Pastor Jupet, yung salitang fear. No? Ang daming beses na binanggit po ng fear. Like for example, verse 2, that you may fear the Lord your God, to keep all His statutes and His commandments. And then, meron pa po dito sa ibaba yung Verse 13, Pastor. verse 13, Atinet, no? Ang sabi po sa verse 13, Atinet, you shall... Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Ayan, mga kapatid. And then, yung fear, papapasin mo, Atinet,
yung fear, matapos na sabihin ng Panginoon, you shall fear the Lord, ay kasunod po nun na, you shall not go after other gods, the gods Yes. of the peoples who are all around you. For the Lord your God is a jealous God among you. So ang mga kapatid ay, ito yung ayon na ayon ng Panginoon na yung bang meron tayong ibang Diyos sa harap niya. Alam niyo bakit po nangyayari yun? Na meron tayong ibang Diyos na kahalili ang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya ang supreme, may iba pa. No? Hindi siya ang pinakamataas, kundi may iba pa tayong allegiance. Yun po yung doon nagagalit ang Diyos, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo pinakitunguhan ng maganda ng mga Diyos-Diyosa na yon. Hindi naman tayo nagiging secure dahil sa pera na nagiging supreme sa interest ng buhay natin. Hindi naman yun ang Diyos. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng lahat ng yon. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng maginhawang buhay. Pero minsan pag maginhawa na, nagiging supreme na sa atin yung kaginawa ng buhay. Yun po yung mga prinsipyo niyan eh. Yan mga kapatid. Paano ba mararanasan yung pong minamahal natin ng Diyos at the same time natatakot tayo sa Kanya? Madalas na yung takot ay kinakabit po natin sa panginginig. Alam niyo po yung salitang fear dito na ginamit ay yung pong mayroong essence po ng respect at saka po awesome, yung awesomeness of God. Ito mga kapatid ay foundation sa chapter na ito. Yung awesomeness of God, nakabase yun palagi sa experience nila na ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Yung makapangyarihang kamay ng Diyos, yun din po yung naghawi ng dagat na doon sila tumawid. That's awesome. That's awesome. Siya rin po yung Diyos na kahit gaanong karaming pagkakamali ang ginagawa mo ulit-ulit, siya pa rin yung Diyos na nag-aakit na ikaw ay ilapit sa Kanya na dapat ikaw ay children of wrath, anak ng kagalitan. Pero sa biyaya niya, ikaw ay tinanggap. That's awesome, mga kapatid. Mapapansin niyo dito sa chapter 10, verse 10 pababa, yung binasa po natin kanina natin at na nag-iingat kayo, pagpasok niyo sa lupain na yon ay kakain kayo ng mga pagkain na hindi nyo pinagpaguran, bahay na hindi nyo tinayo, lupa na hinukay, na balon na hindi naman kayo nagukay. Lahat ng yon ay awesome mga kapatid. And then, baka matukso kayo, mabusog, pagkatapos nyo mabusog, malimutan nyo ang Diyos. Mga kapatid, yun yung naging Diyos-Diyosan na natin yung mga bagay na nai-enjoy natin. Kaya nalulungkot ang Diyos sa ganun mga kapatid. At saka, ninyo mararanasan na maulit, sabi nga ni Moses, maulit ninyo yung ginawa ninyo sa masa, na tinukso nyo ang Panginoon dahil kayo ay nagutom, dahil kayo ay hindi kayo pinakakain ng Diyos, hindi kayo pinibigyan ng tubig. Ayun mga kapatid, yun yung pagkawala ng respeto sa Diyos. So yung fear is about respecting God and makita natin yung awesomeness ng ginawa niya sa buhay natin. At the same time, we will love Him. We will love Him supreme in supreme supremacy, yung siya ang pinaka sa lahat. Kasi mga kapatid, yung supremacy ng Diyos, yung pagmamahal natin ay talagang subjective no? Yung pagmamahal natin talaga ay subjective. Minamahal lang natin ng Diyos kasi binibigyan na tayo ng pagkain. Minamahal natin ng Diyos kasi ganyan. Hindi sa kung ano siya. No? Hindi yung sa kung ano siya. Minamahal natin ng Diyos dahil siya ay Diyos natin. Siya ang unang nagmahal sa atin. Bago pa tayo gumawa, may ginawa na muna ang Diyos sa atin. Bago tayo natutong magbigay, nagbigay muna ang Diyos sa atin. We love Him because of who He is. We worship Him because He is our God who created the heavens and the earth. Wala dapat higit na tayong mahal, kundi ang Diyos lang. Huwag nating ililipat ang ating pagmamahal sa pera. Huwag nating ililipat ang pagmamahal sa pagkain. Huwag natin ililipat ang pagmamahal sa mga bagay na nasa lupa. In everything in this world, let us love the Lord with all our hearts,
with all our minds and with all our soul. Make God our love of life in supreme more than anything in this world. Pagpalain Amen. tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen, Pastor. Amen. Amen po, Pastor. Sige po. Mayroon pa pong ibang reflect. Pastor Jopet, Ay, sige, Pastor Ernie. Sige po. happy God first morning po mga kapatid. Maganda po itong ating binasa, Deuteronomy chapter 6. Nais ko lang po mag-focus dito po sa verses 6 to 9. Na ito po ay napakahalaga sapagkat dito ho ay ito isang payo sa bawat isa sa atin, especially sa ating mga magulang. Na ang pagtuturo po pala sa mga bata ay hindi lamang isahan, kundi ito po'y tuloy-tuloy Ito po'y tuloy-tuloy. Meron po ditong sinasabi, these commandments write on your heart, teach them diligently, talk about them, buy them, and write them. Dito po mga minamahal ko mga kapatid, nagpapakita na God's word is to be internalized, not simply an external duty. Kailangan po pala mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay ating apply sa ating buhay. Ito'y ating tuturo sa ating mga anak. Bakit po? Faith is lived in the home and through daily interaction, sitting, walking, rising, lying down. Yung po palang pagtuturo mga kapatid ay tuloy-tuloy po ito. Habang tayo nakaupo, tayo lumalakad, tayo bumabangon, at habang tayo nahihiga. Anong ibig pong sabihin nito? It reminders are helpful signs and description where you live. Mahalaga po ito. Kaya teaching children is not optional but a sacred responsibility. Kaya kapag po ako ay nagkakaroon ng counseling sa magpapakasal, ako'y po itinuturo na mahalaga na ituruan natin ang ating mga anak na matakot sa ating Panginoon, na mahalin ang Panginoon. Because love is the primary. Ito'y kailangan ng isang tao para lalo siyang magkaroon ng isang maayos na relasyon sa Panginoon. At ito'y ating ituturo samantalang siya'y bata pa. At kasama na rito ang pagtuturo ng stewardship ng lahat ng bagay mga kapatid para sa kanyang paglaki, kanyang iibigin ang Panginoon unang-una sa kanyang buhay. God bless us all. Amen. Amen. Okay, amen po. Thank you po, Pastor Ernie. Sige Pastor, po. isa na lang. Sige po, Atinet. Dito, Pastor, sa verse 11, dito pinapakita sa atin ng Panginoon na siya talaga ang provider. Di po ba tayo ay humihingi? May mga hinihingi pa tayo, marami pa tayong hinihingi. Pero dito, sabi nga ng Panginoon, at ang mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, pinubad na niya. Hindi mo pinuno, sabi niya, mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan, at ang mga puno ng olibo na hindi mo itinanim at iyong kakainin at ikaw ay mabubusog. Lahat provided na ng Panginoon bago pa tayo humingi. Ang kailangan lang ng Panginoon sa atin ay marunong tayong mag-manage, marunong tayong mag-ayos, marunong tayong sumunod doon sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. Yung provision para sa lahat ng ating pangangailangan ay nandiyan na nakalatag. Igagrab na lang natin. Pero sa ating pag-grab, alalahanin natin na hindi tayo ang pinagmulan nun. Binigay yun sa atin para sa ating kabubuti. Yan lang po, Pastor. Amen. Okay, thank you po, Pastor Nelson. Good first morning, Pastor Jupet. Ang aking reflection dito sa ating reading ngayon ay unang-una yung ituro. Mga kapatid, napakaganda ng Deuteronomy chapter 6. Ito ay nakapokus sa Diyos lamang. Siya lamang, wala na iba mga kapatid. Unang-una, dito ay yung pagtuturo mga kapatid, ituro na meron Diyos
na dapat tayong respetuhin. Diyos na may likha sa atin. So, ituro na tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, ituro na merong iisang Diyos na kasi sa Israel mga kapatid, pag sinabing iisang Diyos, Pastor Jopet, kanyan talagang that is referring only to one God, that is the creator of everything. So pangatlo, ang aking reflection dito ay ituro na ibigin ang Diyos. So yung Diyos na ito, mga kapatid na may likha, ang Diyos na ito na dapat magbigay tayo ng respeto, ang Diyos na ito na siyang may likha ng lahat ng mga bagay, ay ituro na tayo ay ibigin siya ng buong puso, mga kapatid. So, yun ang dito, yun ang aking reflection. Pangapat, ituro na dapat ay ingatan natin na sa bawat araw ng ating buhay ay matuto tayong sumunod. So, yun ang dito. So, sa bawat takbang natin, kung paano tayo mabubuhay, ituro na ang Diyos lamang ang ating pinaka-prioridad sa ating buhay, wala nang iba. So, siya lamang, wala na tayo makapaglilingkod sa ibang Diyos. So, sabi dito, huwag kang susunod sa ibang mga Diyos. So, ituro na ang prioridad natin sa buhay na ito ay ang Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay. Ang isa pang reflection ko ay ituro na ating ingatan ng kanyang mga utos sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yun lang, Pastor Jopet, ang aking reflection. Yung sa verse 2, ituro. Ituro na meron Diyos. Ituro na tayo ay matakot sa Diyos. Ituro na tayo ay ibigin siya. Ituro na merong iisang Diyos. Ituro ng kanyang mga utos ay ingatan. Ituro na siya lamang ang ating pinaka-prioridad sa lupang ito, Pastor Jopet. Yun lang ang aking reflection. Salamat. Okay, maraming salamat, Pastor Nelson, sa napakagandang reflection at sa ating pong mga ibang nagbigay ng reflection. So maraming salamat po. Mayroon po ba tayong reflection dyan sa ating pong ibang online na platform? Brother Melvin, meron po ba o wala po? Sa CLPM po, wala pa po. Mga pagbati po, Pastor. Okay. Oh. Wala din po Sige dito po. sa amin. Pastor Jerry? Sige, Pastor. Gusto ko pong susugan at bigyan diin yung pong sinabi po nung dalawa nating manggagawa, si Pastor Nelson at saka po si Pastor Ernie. Importante po kasi yun eh. Dito ho ay binigyan diin ni Moses. Ito po kasi hindi natin nabasa ito sa nakaraang mga aklat niya. Hindi ito po kasi inuulit lang niya. Bigyan siya ng instruction sa mga bagong henerasyon pagpasok nila sa sa lupain na ipinangako ng ating Panginoon. Paano ba ituturo? Sabi nga ng mga kapatid, and you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Yan ho ay mga pagkakataon para atin pong maikwento, maituro yung mga sinabi po ni Pastor Nelson kanina na mga importansya ng gawing prioridad ang Diyos. Alam niyo po, isang magandang pagtuturo yung pong testimony ng magulang, no? Naranasan niyo na ba yon, mga kapatid, na pag nagkikwento kayo sa inyong mga anak, ikinakwento po ninyo kung paanong ang pamilya po ninyo ay naging mabuti ang Panginoon sa inyo, sa atin. Alam niyo po, kami pong mag-asawa ay talaga na nababanggit namin palagi sa aming mga anak. Mga anak, hindi tayo mayaman, pero hindi rin tayo mahirap. Hindi pa tayo nakaranas na kumain ng gusto nyong kainin, pero nakakain natin, no? Meron kayong gustong kainin, nakakain natin. Meron tayong gustong puntahan dito basta dito lang sa Pilipinas na pupuntahan natin.
nakapag-aaral kayo dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ako po ay nakapagkikwento na nung nag-aaral pa ako ng college ay ang Diyos ang naging provider sa pamamagitan ng pagkakanvas, pagiging working student, ay natapos ko ang aking pagkukuleyo dahil ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng pagpupuno. Yun ang point na pwede natin gawing sabihin na mga anak, kayo rin, mahalin nyo ang Diyos, huwag kayong tiwalaan nyo siya, unahin nyo siya. Yun, sinabi ni Pastor Ernie, pag binigyan ng pera, nag-tithe ka na ba anak? Anak, nag-offering ka na ba? Yan po ay mga pagkakataon para ituro na ang Diyos ang prioridad sa lahat, God first sa lahat ng bagay. At yan po ay bagamat sa kabataan ay medyo hindi po nila pa yan nararanasan na nagiging appealing sa kanila yan. Eventually, pagka sila po ay matured na, yan po yung sinasabi ni Haring Solomon na and when they grow old, they will not depart from it. Kaya ulit-ulit lang po. Kaya ito pong ito pong binabasa nating aklat ng Deuteronomio. Paulit-ulit lang po ito. Inuulit-ulit lang po para hindi nila malimutan ang kanilang relasyon sa Diyos at kung ano ang kanilang dapat gawin. Kaya yung pong salitang hear ay importante po ito sa mga Israelita. Hear. Pakinggan ninyo kasi pag di kayo natutong makinig, hindi kayo mapapabuti ang buhay ninyo. Kaya nga po nung sinabi po nung aking biyanan sabi na, naikwento ko na po sa inyo, no? Sabi niya kaya ako nagkaganito. Yung kwento niya, kaya daw nagkaganito yung buhay niya, nagkadismaya na ang buhay niya. Kasi hindi siya nakinig sa mga magulang niya. Tinanong siya, ano ba yung sinabi ng magulang mo? Hindi nga ako nakinig Kaya nga ako nagkaganito Salamat po mga kapatid. Okay, so maraming salamat, Pastor. So napakaganda po ng ating pong readings ngayong umaga. So sabi po dito ay ituturo ang mga kautusan ng Panginoong Diyos kasi ito naman po ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Okay, so siguro tayo po ay dadako na po sa ating po. Pastor, Sige po. Sige po, Pastor Dasoy. maikli lang ito. Sige po. Welcome po. Doon sa lahat ng ating narinig kanina tulad ng matakot, mahalin, i-share sa pamilya at kung kanino pa man, ang pakinabang po niyan ay verse 2. And that your days may prolong. At ang iyong kaarawan ay hahaba. Ibig sabihin, kung pinractice natin ang pagkatakot, pag-ibig sa buong puso sa Diyos at ating isi-share sa ating pamilya, yan ang nagpapahaba ng buhay, hindi lang vegetarianism. Maraming salamat po. Lahat naman ng tao gustong humaba ng buhay. Dito pala ang sikreto. That your days may prolong. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Tama ka, brother. Tama ka, brother. Magandang yun Okay, maraming salamat, Pastor, sa napakaganda. Short but impacted na ng ating pong reflection. Okay, so sa umagang ito, ay tayo po idadako sa ating pong lest we forget, mga kapatid. Dito na po ba yung ating pong magbabasa ng ating pong lest we forget si Sister Angelic Trinity Angeles? Wala yata, Pastor, meron technical difficulties. Ako na lang ang babasa. Okay, sige po. Sige, Brother Melvin, maraming salamat po. Go ahead po. Sige po. Tayo magpatuloy mga kapatid. Tayo, Pastor. Nag-pray mo natin si Brother Melvin. Sige po. Mga gabayan siya. Nakila at mapagmahal na Diyos, tapos na naman po ang isang araw ng aming pagbabasa ng iyong mga salita. Ang Deuteronomy chapter 6, Panginoon, ay isang bahagi ng kapitulo ng Biblia. At ito ay
ang mga prinsipyong nakaturo dito na gawing pinakamataas ang aming Diyos at kilalanin siya, ang isa sa magandang tema ng Bibliyang kinakailangan naming pahalagahan sa puso namin at isakabuhayan. Salamat sa mga aral na aming natutunan mula sa mga talatang ito at sa lahat ng aming po mga reflections na narinig. Purihin ang iyong pangalan. Ngayon po ay magsisimula kaming basahin muli ang aming devotional sa pamamagitan po ng inyong anak na nagkusang loob na pangunahan kami sa pagbabasa nito, at inyo rin po siyang bigyan ng matalinong kaisipan at bigyan ng salitang magagamit mamaya sa panahon ng kanyang pag-share ng kanyang natutunan at ang lesson na kanyang nakuha, reflection sa kanyang binasa. Sa aming lahat na mababasa at makikinig din, aming pong hinihiling na gabayan nyo rin kami. Patuloy na kapangyarihan ng Espiritu ang sa aming lahat. Ito po ang aming hiling sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay po, tayo po magpatuloy mga kapatid. Ang title ng ating lesson ay Ang Ugnayan sa Pagitan ng Doktrina at Pag-ibig na Kristiyano. So baka ating malimutan. Mga minamahal, sabi dito sa ating verse na 1 John 4:11-12. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ano po? So, ibig sabihin nito mga kapatid, kapag nananatili ang pag-iibigan sa atin mga kapatid, ay ang Diyos ay nasa atin. Ano po? Kaya mag-COP kayo mga kapatid. Ano? Kasi pag hindi kayo nag-COP, hindi nyo mahal yung kapwa nyo, hindi nyo mahal ang Diyos. So wala yung Diyos sa inyo. Inisip ko na kung makakamit natin ang kaligtasan sa sarili, na sa sarili nating pagsisikap, ay maaari tayo magkaroon ng dahilan na ipagmalaki ang ating mga nagawa. Ayan na nga ba kaya sabi ko. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa salvation by works mga kapatid, kasi baka magmalaki tayo, no? Tapos may tinugtungan pa. At tatratuhin pa nga natin yung mga mas mahihina. Tatratuhin daw natin yung mga mahihina na kaunti lang kanila nagawa at hindi lang may kaunti pang pagkayamot. Ano? Nagagalit pa tayo sa mga mahihina. No? Kasi nga mas magaling tayo sa kanila. So hindi yan dapat nating hindi natin dapat ipagmalaki ang ating mga nagawa. Dahil ang ating kaligtasan mga kapatid ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit hindi gayon ang paraan ng nangyayari sa mga bagay-bagay. Lahat ay nabibigo at patuloy na nabibigo. Kita niyo po mga kapatid. Ano? Tanging ang pag-ibig ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Ayan, maliwanag po. Ano? Dahil sa katunayang iyon, ang tanging maaaring maging tugon ay pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Ayan ang nga ba sinasabi ko mga kapatid. Ano? Kapag mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin yung kapwa-tao. Ganon din, vice versa. Ano po? Kapag mahal natin ang ating kapwa, ibig sabihin yan, mahal din natin ang Diyos. Dahil yan ang utos ng sa atin ng Diyos, ang mag-ibigan sa bawat isa. Ano po? Ang pag-ibig, ang tanging nararapat na tugon sa isang Diyos na nagligtas sa atin sa kapila ng ating mga sarili. Ano ba yung ating mga sarili? Makasalanan, makasarili, ano pa, mapagmataas, ano po, kabila ng ating mga sariling makasalanan, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay ang nagligtas sa atin. Hindi dahil sa hindi mahalaga ang doktrina. Ayan na po, no? Si Ellen White, halimbawa, ay may malalim na interes sa malalim na pag-unawa sa Bible, sa doktrina ng Kristiyano. Ngunit higit siya nagmamalasakit na ang pag-ibig, na ang pag-aaral ng Biblia at discussion sa doktrina ay maganap sa konteksto ng pag-ibig Kristiyano. So noong 1887, na makita niya na ang malupit na espiritu ng Minneapolis na nalalapit, ibig sabihin nagkaroon siya dito nakita niya in advance, ano, na magkakaroon ng malupit na kaganapan sa Minneapolis. Isinulat niya na may panganib na labis na manahan ng ating mga ministro sa doktrina.
Kasi nga marami na yung mga ministro na nakapokus sa doktrina, no? Kagaya nung nangyari sa 1888, ano po. Samantalang nangangailangan ng sarili natin ng mga kaluluwa ng mga practical na katyusan. Muli, noong 1890, sumulat si D.T. Jones, ang sekretary ng General Conference kanino, kay W.C. White. Ano sinulat niya? Ang iyong ina na si Dr. Wagoner ay kapwa nagsasabi na ang mga punto ng doktrina ay hindi siyang mahalaga, kundi ang espiritu na ipinakita ng ating mga tao sa pagsalungat sa mga tanong na kanilang tinututulan. Malaya ako upang tanggapin ang espiritu ay hindi espiritu ni Kristo. Hindi ito ang nangyari sa akin. At sa palagay ko ay nababatid ko ang sapat upang maging ligtas maging ligtas na silbing hindi naging gayon ang kaso ng iba. So madalas kong pinag-isipan ang pangyayari at nag-iisip kung bakit yung mga hindi mahalagang bagay ay makakagawa ng gayong kaguluhan, gayong pagkakahati-hati. Ang punto sa isip ng iyong ina at isip ni Dr. Wagoner ay ang hindi ipasok ang mga katanungang ito at ipilit sa lahat. Kung ipasok ang doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng Espiritu ni Kristo at subuking mahikayat sa Diyos ang mga tao. Naroon ang pinakamahalagang punto. Aminin na natin, kapag ang Kristyanismo natin ay ginawa tayong hindi mapagmahal, malinaw na hindi natin taglay ang katotohanan. Ayan na nga po. No? Amen. Kahit na tayo ay tama sa lahat ng doktrina. Ibig sabihin, hindi pwedeng doktrina lamang at walang pag-ibig, mga kapatid. Kaya marami sa atin dito na makaka-relate. Ngunit kapag napatid natin na si Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tunay na iniligtas tayo mula sa hukay ng kasalanan, ang tugon ay magiging pag-ibig. Ang kakulangan nito ay nagpapakita ng na kailangan pa rin nating maligtas mula sa sarili. Kaya ang mga maganda yung binasa natin, ang tatlong reflection na maaari kong ibigay dito, mga kapatid. Una, ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay pag-ibig. Kahit gaano pa kalalim yung ating pagkaunawa sa doktrina, mga kapatid, kung ito ay hindi naman nagbubunga ng pagmamahal at malasakit, ay wala itong kabuluhan. Yan ay nakasulat sa 1 Corinthians 13:2. So sabi nga, kapag puro tayo doktrina, wala naman tayong pag-ibig. Pero parang wala sa atin si Jesus, dahil ang gusto niya sa atin ay tayo magmahalan sa isa't isa. Ay paano natin malalaman kung may pag-ibig tayo, kung nagdodoktrina tayo? Kaya huwag natin kalimutan na ng ating mga kapwa na hindi pa nakakarinig ng babalita ng ebanghelyo, marami pa, kaya nakakatulong ang COP, mga kapatid. Kaya yung COP, pag-ibig yan, hindi yan pera-pera lang, pag-ibig talaga yan. Number 2, ang doktrina ay mahalaga. Yan, mahalaga naman talaga, ngunit hindi ito higit sa karakter. Ate, pinapasok dito yung karakter natin, Ang tama ay malinaw na doktrina ay dapat magdala rin sa atin ng mas malapit na ugnayan sa Diyos at sa kapwa. At kung ang resulta ay pagkakahiwalay-hiwalay at galit, kailangan suriin ang ating espiritu. Sa mga kapatid ko, mahalaga yung doktrina, pero dapat talaga ay may malapit tayong relasyon sa Diyos. Kaya kagaya ng mga nakakaraang araw, yung relasyon sa Diyos talaga ang pinakaugat ng lahat ng pagbabago ng karakter, lahat ng ating mga paglago. Ang relasyon sa Diyos ang nagmumula. Pero kung mahusay nga tayo sa doktrina, pero nagresulta naman daw ito ng pagkakahiwalay at galit, tingnan natin mga sarili natin, baka hindi ang Panginoon yung karelasyon natin, mga kapatid. At pinakahuli, ang biyaya ng Diyos ang ugat ng ating paglilingkod. Kapag naunawaan natin na iniligtas tayo ni Kristo, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, ay ang natural na tugon ay pag-ibig talaga, mga kapatid. Isang pag-ibig na handang magpatawad, handang umunawa, at handang magmahal. So lahat ng ito ay pwede nating i-connect sa ating pagiging tapat na katiwala, mga kapatid. Dahil kung tayo ay maging tapat na katiwala, handa tayong umunawa, handa tayong magmahal, at handa rin tayong magpatawad. Dahil una na tayong pinatawad ng Panginoon. Una niya tayong inunawa kahit tayo ay makasalanan.
una niya tayong minahal kahit hindi tayo kaibig-ibig, mga kapatid. Ano po? Sa madaling salita, kung ang ating Kristyanismo hindi tayo ginagawang mas mapagmahal, kailangan pa rin tayong hubugin ng Diyos. Kaya ang continuous good relationship, close relationship with God, ano po, ito ay napakahalaga, mga kapatid ko. Kaya itong ginagawa natin na God First Morning Devotional, isa itong paraan para tayo mapalapit sa ating Panginoon araw-araw. Ngunit hindi dito nagtatapos ang maghapon, ano? Hindi after ng God First Morning Devotional ay kanya-kanya na tayo, hindi po, ano? Kailangan natin isa puso ang Panginoon sa ating mga pag-iisip, pananalita, at mga gawa, mga kapatid ko. Yan po ang ating devotional. Ibibigay ko po sa inyo yung iba pang mga puntos. Maraming salamat po sa panahon. Amen. Amen po. Some more, okay, Sister Net. Yan. May pinunto si Brother Melvin, no? Ganda ng mga pinunto niya. Ako din meron dito 3 na nakuha. Yung una po, yung pag-ibig natin sa Diyos, ito yung modelo na ating pagmamahal. Pangalawa, yung pag-ibig ay nagpapakita ng presensya na ang ating Diyos ay buhay. At pangatlo, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa ating mga gawa. Una-una, ang tunay na pag-ibig po ay hindi nagmumula ito sa atin. Ito po ay nagmula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Yan ang tunay na pag-ibig. Nagmula sa Diyos, hindi po sa atin. Kaya dapat natin itong ipakita sa ating kapwa bilang tugon natin sa pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawa, yung pagmamahal po sa kapwa ay isang patotoo na ang Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. At ang ating mga kilos ay nagpapakita ng karakter ng ating Panginoon sa buong mundo. Yan, kapag tayo ay nagsasalita, kapag tayo ay nangangaral, halimbawa sa ating mga evangelism, yung ating kilos, yung kilos natin, yung ating pagsasalita, yun ang nagpapakilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang pag-ibig nga ay ganap doon sa ating mga aksyon o sa ating gawa na hindi lamang sa salita, kundi ito ay kailangang isabuhay natin at makita sa atin. At ito ang gumagawa sa atin. Pagkalahatang aral po sa akin dito, ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang responsibilidad at kilos ng tama at tunay na pagsunod sa ating Diyos. Yun lang po. Amen. Okay, amen po. Maraming salamat po. So, yun po mga kapatid, minsan ay gusto nating magiging tama tayo sa doktrina, kinakailangan sundin, pero nakakaligtaan minsan natin yung pag-ibig. Yun minsan ho mga kapatid, ang nangyayari kung more on ang focus mo ay intellectual and then correct doctrine, ay minsan po ay nakakalimutan po ang pag-ibig ng Panginoon, which is yun po ang foundation po ng tinatawag po nating doktrina. So maraming salamat po. Some more po sa ating pong mga ibang social media outlet natin po na makita natin yan. Meron po ba? O pwede nating basahin. May mga comments tayo sa Facebook o sa ating live. Sige po. Pastor Jerry, some more? Habang iginagayak ng ating mga kasama yung pagbabasa, ito yung practical na dilema, no? Kapag namali tayo ng focus. Yung nasa introduction, iniisip ko na kung makakamit natin ang kaligtasan sa sarili nating pagsisikap, maaari tayo magkaroon ng dahilan na ipagmalaki ang ating nagawa at tratuhin pa nga yung mga mas mahina na may kaunting pagkayamot dahil hindi nila nakayanang maabot ang mataas na antas na nagawa na natin. ito yung practical side nun . Ito, nakaraang mga araw ay very highlight yung mga pagdidiin ng iba nating mga kapatid na pinipilit nating ibalik sa modelo ng ating history ng church. Pero pinipilit na yung naabot na nila ay pwedeng abutin na kagad ng iba. Hindi ganun mga kapatid . Yung maturity nating lahat ay iba-iba ng level.
maaaring kayo ay sa turing ninyo ay naabot na ninyo yung modelo ng pagiging malusog. Huwag niyo ipilit sa iba at ikakabit niyo pa po sa ibang mga karanasan ninyo yon. Purihin ang Diyos kung naabot niyo na. Pero mga kapatid, yung iba natin, lalo tulad ko, ako po ay hindi naman ako magsasabing naabot ko na. Sabi ni Apostol Pablo nga, hindi patuloy akong nagsisikap na sa mga bagay na ipinapaabot ng ating Panginoon. Yun ang tendency kasi kapag ang turing natin sa ating sarili ay mabuti tayo kaysa iba, ginagawa nating standard yung ating sarili at ipinipilit natin ito sa iba. Doon nagkakaroon po ng malaking pag-aaway sa church at yung iba na-offend nga. Na-offend sila na parang siya na ang pinakamagaling dito, parang gano'n, ano. Yun yung sanang maiwasan na natin. Kung sa inyo ay sa palagay ninyo ay medyo mataas na ang inyong naabot kaysa iba, alang-alang ho sa pagmamahal natin sa ating mga mahihinang mga kapatid na hindi pa nakaabot ng katulad ng sa inyo, alalayan natin sila. Huwag tayong maging katitisuran sa kanila na makapangatwiran sila ng mga bagay na alam nyo na magiging sentro ay ang sarili. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating ginagawang platform, nag-aalalayan tayo kasi lahat tayo dito mahina, no? At huwag natin sasabihin na ang pagsi-COP ay may kinalaman sa pagiging vegetarian. Hindi ho yun mga kapatid. Yun po ay palagi nakaugat sa pag-ibig natin sa Panginoon. Wala yung kinalaman sa kung ano-ano pa mang ginagawa natin sa sarili natin. Response natin yon dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, hindi sa ating pagiging vegetarian. Salamat po. Maraming salamat. Amen. So, yun po, ay minsan kasi, pag ini-impose mo na yung gusto mo, sabihin natin na matured ka na, pero nagiging immature ka sa pananampalataya mo dahil sa action na yun. So, actually talaga, nakita ko yung pag ang tao ay isang mananampalataya na siya po ay sabihin natin na abot yung pamantayan ng Panginoon, nakikita mo yung humbleness niya, nakikita mo yung buhay niya na kahit hindi siya magsasalita, damma mo na may kapangyarihan ng banal na espiritu doon sa kanya pong buhay. Pero yung minsan yung mga kapatid na kung saan ay sinasabi niya kasi matagal na ako, ganito na ako dito. So kinakailangan sundin yung ano. So yun po talaga ang tinatawag nating nagiging immature sa pananampalataya. Yun po ang hindi lumago. Ano po? So maraming salamat sa ating pong reflection ngayon sa ating pong Lest We Forget. Sa ating pong readings ngayong umaga. Okay po, ang time po natin is exactly 5 o'clock in the morning. Okay, wala na po mga kapatid. Pastor Jupet, meron lang akong gustong idagdag dito sa binasa natin. Dito sa may bandang huli, Brother Melvin, napakaganda nito. Kapag pala daw, ito sabi dito, doon sa bali pangalawang istansa yata, ito, dito sa huli. Ngunit kapag nabatid natin na si Kristo nasa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tunay na iligtas tayo mula sa hukay ng kasalanan. Katulad nga na sinabi ni Pastor Jerry kanina, kapag naramdaman natin na parang bang, parang ano na ako, sob na ako, parang pakiramdam natin sa sarili natin ay puspos na tayo. Ang tugon ng magiging pag-ibig dito, sabi dito, ang kakulangan nito ay nagpapakita na kailangan pa talaga natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kailangan natin talaga, makikita daw natin dito yung ating kakulangan pa, marami pang kakulangan kapag tayo ay nararamdaman natin na tayo ay puspos na, tayo ay matuwid na, yun pala mas lalo tayong kailangang lumapit sapagkat nagpapakita ito na kailangan pa rin natin ng kaligtasan mula sa ating sarili. Dagdag akong konti. Kaya nga si Jesus bumaba pakababa. Diba? Para ganoon din naman tayo. Kailangan natin palaging bumaba para hindi natin mapili mas mataas tayo sa iba. Ano po? At ang continuous na gabay ng Panginoon, yan ang patuloy na magpapanatili sa ating mababa
Hindi mataas ano po. Kapag ka nakita natin na sa sarili na marunong na marami nang narating ay delikado ano po. Kaya mas lalo natin kailangan palang lumapit sa Panginoon. At dito basahin ko sandali, Pastor Jupit, meron dito nag-share na sa Facebook. Galing kay Nanay Nerissa Erelia Francisco. Tama po, ang lahat ng magagandang ugali at gawain sa kapwa ay mula sa pag-ibig. Wala tayong magagawa kung di natin iibigin ang ating manlilikha. Ayan po. At dito dinagdag ko rin na ang pinakamahalagang doktrina ay ang doktrina nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kung wala ito, kahit gaano pa tayo karunong, kulang pa rin tayo kay Kristo. Sabi naman ni Pastor Tighter Munding, Amen. Ang pag-ibig ay bunga ng mga aral ng Diyos o doktrina, at ang basihan ng pag-ibig ay hindi sa kung ano ang gusto natin, kundi mula sa Diyos. Yan. Yung ipinakita ni Jesus sa atin, yun ang basihan ng tunay na pag-ibig. At mahal tayong lahat ng Pastor Jerry. Sabi niya, I love you mga kapatid. Alagaan natin ang isa't isa sa ating panalangin ang bawat isa. Praise the Lord. Okay, maraming Amen. So, reflection ngayong umaga. Sabi po dito sa awit nga ako, the longer I serve Him, the sweeter He grows. So, yun po. Parang gusto ko kumanta ni Brother Ed, pantahin natin. Do you want to sing? Buti na walang boses. Hello, comment ko lang. Good morning. Hello. So, maraming salamat po sa more reflections para tayo po dadako sa ating pong Pastor Dasoy. Sige po. Kagabi po, umuwi po ako alas 10 ng gabi galing sa church board. Isa sa mga agenda na aming diniscuss ay yung matanda. Kasi may lugar dito na pinapaalis na ang mga tao nung may-ari ng lupa. May matanda na nawuworried kung sino ang magpapatayo ng kanyang bahay, ng kanyang CR, kasi iniwan na siya ng kanyang pamilya. Ang tagal po ng diskusyon. Natapos lang nung ako ay magsalita at sabihin ko, bakit natin siya papatayuan ng bahay? Ang iba ay medyo bantulot kasi hindi raw sumasamba sa atin. Ang sabi ko, ang tulong naman at pag-ibig ay hindi kinikilala ang balat o ang paniniwala. Ngayon sa ating haba ng diskusyon, kung nakita natin na kinakailangan na tulungan ang matandang ito kasi helpless talaga, gawin natin. Doon lang natapos ang diskusyon. At yung pira na gagamitin pa namin ay nag-contribute pa kami. So nakita ko yung mga parang hindi convince nung mapakinggan yung pag-ibig na hindi naman tinitignan ang balat o paniniwala, abay nag-contribute pa at na yung goal namin na pira para ipatayo yung hindi naman sa atin sumasamba yun, yung bahay nung matanda na helpless talaga na iniwan ng pamilya ay naabot pa. So napakaganda mga kapatid ko, tama yung ating nakita ngayon na yung pundasyon ay pag-ibig ng Panginoon. Basta nakita mo, hindi mo na tinatanong kung ano siya, kung nakita natin ang pangailangan niya, action agad sapagkat yun ang kanyang kailangan. So salamat sa ating reading ngayon at ating napakinggan din sa inyo. Amen. Palain ka, Pastor, sa iyong ginagawang ministeryo. Okay, maraming salamat po. Napakaganda po. So tayo po'y dadako sa ating pong tayo po na manalangin. Sige Let's po. pray po mga kapatid. Amang banal na mapagmatawad, mapagmahal, at maunawain. Salamat po sa umaga na ito na kami binigyan nyo ng panibagong buhay, kalakasan, opportunity na mas maunawaan na ang doktrina ay mahalaga. Ngunit kung walang pag-ibig, ito ay walang saysay. At salamat sa una ninyo kaming inunawa, una nyo kaming inibig. At sa pagkakataong ito, kami magkakaroon ng pagkakataon na matutunan ding magpatawad kahit ang aming mga
ang aming mga kaaway, ang aming mga hindi pagkakaunawaan. Salamat at kami magkakaroon ng pagkakataong ibigin kahit ang hindi mga kaibig-ibig, kahit ang hindi ng aming kapananampalataya. Salamat at maaari naming mahalin ang bawat isa habang kami nagdodoktrina. At salamat din at kami natutunan namin na kung kami naramdaman namin na kami mataas at marunong na, ay mas lalo pa namin kailangan ang iyong pangunawa at ang iyong tulong, o dakilang Diyos. Salamat po sa mga gabay na ito, sa umaga na ito, na magagamit namin sa aming paglago sa araw-araw at ma-share din namin sa iba. Sa pagpapatuloy ng aming programa, nais naming patuloy na hilingin ng iyong presensya na muling mamagitan sa amin at aming mas lalong maunawaan pa ang aming susunod na pag-aaralan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Mr. Jupet, pakilala mo muna yung ating speaker. Okay, good morning po mga kapatid. Ang ating pong speaker po ngayong umaga ay si Pastor Dan Harapa po. Ano ho? Pastor Dan? Kaya po, very ready na po. Yes po.
Okay, maraming salamat po, Pastor Dan. Sige po. Pastor Dan, paki-introduce mo muna yung sarili mo para makilala ka ng mga kapatid, ha? Saka naka-assign, anong pamilya mo, pakilala mo yung pamilya mo, ha? Start na po, Pastor. Hindi po, after ng God First video po. First video. Okay. Then, Pastor Jupet, paki-pray mo muna si ang ating speaker, ha? Sige, let's pray. Sige po, let's pray po. Panginoong Diyos, kami po'y makikinig ng iyo pong mga salita sa pamagitan po ng pagbasa ng stewardship book. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, na ang banal na Espiritu suma sa amin, kasiyahan ng karunungan si Pastor Dan sa kanya pong pagdala, pagbibigay po ng mensaheng ito. Hinihiling po namin ang iyo pong pamatnugot na ang mga salitang ito ay maikintil sa aming pong isipan, may sa kabubuhay po namin bilang mga tapat na katiwala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Turuan silang mga bata, February 8. Offertory Reading Devotional. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 14, 15. Hinikayat ni Pablo si Timoteo na magpatuloy sa mga bagay na natutuhan niya, na binibigyang diin na alam niya kung kanino niya natutunan. Binigyang diin pa ni Pablo ang kahalagahan ng pagsasanay sa pamilya, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa binata kung paano niya nalaman ang banal na kasulatan mula pagkabata. Masasabi natin na ang espiritual na katatayuan ni Timoteo ay isang resulta ng pagsasanay na kanyang tinanggap sa kanyang pamilya. Ang itinuro sa kanya ng maaga sa buhay sa kapaligiran ng pamilya ay naghanda sa kanya para sa mas malalaking responsibilidad sa hinaharap. Binigyang diin ni Ellen G. White ang kahalagahan ng impluwensya ng tahanan sa paghubog sa iglesia at ang pangkalahatang kagalingan nito. Isinulat niya, sa tahanan inilalatag ang pundasyon para sa kasaganaan ng iglesia. Ang impluwensya na naghahari sa buhay sa tahanan ay nadadala sa buhay sa iglesia. Kung magkagayon, ang mga tungkulin sa iglesia ay nagsisimula muna sa tahanan. Adventist Home, 318. Panawagan. Habang ibinabalik natin ang ating mga ikapo at handog sa Diyos, hayaan ang mga magulang na magsimulang turuang maaga ang kanilang mga anak na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, na sambahin ang Diyos dala ang kanilang mga ikapo at handog. Samantalang ang mga bata ay lumalaki, ipagpapatuloy nila ang kinasanayan para sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen po. Okay, Pastor Dan, you may proceed. Ako, atay lang po Fix ko lang po. Good morning po and happy God first morning po sa atin pong lahat. Ang akin pong bahagi sa araw na ito ay basahin po sa atin pong lahat yung topic na inatas po sa akin. Ito po ay pinamagatang The Work of Benevolence Twice Blessed or Blessed. Ay sa date po na ngayon sa araw na ito. Natagpuan ko po mga kapatid ay very short lang po pala ito, pero nung binasa ko ay maganda po yung kanyang yung kanyang mensahe, concise at saka talagang kapag damahin mo talaga ay parang dinudurog yung puso mo doon sa mensahe na napaka
napakaganda at napakatumpak at napaka-relevant po sa atin pong paglilingkod sa atin pong kapanahunan. Babasahin ko po kasi napaka-short lang po ito, isang paragraph lang. Sabi po, divine wisdom has appointed in the plan of salvation the law of action and reaction, making the work of benevolence in all its branches twice blessed. God could have accomplished his object in saving sinners without the help of man, but he knew that man could not be happy without acting a part in the great work of redemption. That man might not lose the blessed results of benevolence, our Redeemer formed the plan of enlisting him as his co-worker. Galing po ito sa Councils of Stewardship, chapter 67.3, pero ang quoted po na matatagpuan din po ito sa Review and Herald, March 23, 1897. So dito po naunawaan ko mga kapatid, ay binanggit kasi dito sa unang bungad dito yung action and the law of action and reaction. Ang batas na ito mga kapatid, yung action and reaction, baga ay mayroong gumawa at mayroon din dapat tugon. Opo. Ang gumawa noong plan of salvation ay ang Diyos. Opo. At ang tutugon ay tayo. So dahil doon sa kabutihan ng Diyos, itong naunawaan ko doon sa mga lectures ni Pastor Jerry nung mga nakaraan ay kung mayroon man pinakaunang nagbigay at mapagbigay ay ang Diyos, kasi He gave all. He gave everything. Ibinigay niya una ang kanyang sarili. Bago pa tayo naging mapagbigay ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. So dahil dito ang Diyos ang pinaka-best example ng unang mapagbigay. So yung benevolence na sinabi dito na twice blessed, ito po ay kabutihang loob or pagiging mapagbigay. Ito po ay hindi pagpapala sa tumanggap. Hindi lang po ito pagpapala sa tumanggap sa atin. Ay, nakatanggap tayo. Natanggap natin yung kaligtasan na galing sa Diyos. Hindi lang ito basta-bastang masaya tayo dahil sana tayo yung ipinako doon sa cross, kasi nga sabi nga doon ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, dapat tayong mamatay. Tayo ang mag-ani noong condemnation, noong kasalanang minana natin. Pero inako ni Jesus Christ yung lahat. Siya ang sumalo ng sentensyang para sa atin. So, ang response natin noon, kung talagang tayo ay nabago bilang makasalanan, ay masayang-masaya tayo talaga. Kasi nga niligtas tayo ng Panginoon. At binigyan tayo ng kaligtasan na hindi natin pinaghirapan. So, yung blessing na yon, yung salvation na yon, yung sinabi dito, the plan of salvation, hindi lang yung basta-bastang blessing or pagpapala sa atin na tumanggap. Kundi sabi sa ating lesson ay ito rin ay pinapaligaya din natin ang nagbigay, yung Diyos mismo. So masaya tayo dahil hindi natin pinaghirapan yung kaligtasan. Grabe yung puso natin ay punong-puno ng kagalakan dahil doon sa kaligtasan yun. Kapag tinanggap pala natin yung alok ng kaligtasan, ang Diyos din ay naging masaya, pinapaligaya din natin yung nagbigay. Opo, yun yung lesson sa araw na ito. Kaya, dahil pinapaligaya natin ang pagbigay, sabi dito, ang nagbibigay ang Diyos, pinili ng Diyos na isama ang tao sa gawain ng pagtubos para hindi mawalan ang tao ng kagalakan at pagpapala na dulot ng pagbibigay at paglilingkod. Kaya dahil dito,
ang ninanais ng Diyos, ang call to action, yung magiging response natin, yung magiging tugon. Kasi siya yung gumawa eh. So tayo at tutugon. Ang tugon natin ay gayahin natin siya sa kanyang pagiging mapagbigay. Maging co-worker, maging ka-partner natin siya. Para atin ding maibahagi sa iba, sa ating kapwa, yung pagiging mapagbigay rin. At kung paano tayo niligtas at natanggap natin yung kaligtasan din na libre, ay atin din ibahagi sa iba. Ang kagalakang ito, yung ating testimony na niligtas tayo ng Panginoon. Ito na yung nabago sa buhay ko after 5 years na paglilingkod. Ito na yung improvement ko ngayon. Hindi na ako magagalitin, hindi na ako masungit. Laki na nabago sa akin. Yung pusong maramot ay wala na. Dahan-dahan nang nawawala sa akin ito. So, kaya ang magiging response natin, yung tugon natin ay may bahagi natin sa kanila yung ating testimony. Yung nabago. O kung i-connect natin dun sa ating topic kanina, hindi lang puro doktrina yung pwedeng ipaglaban natin. Kundi, pwede natin i-share napakagandang mensahe yung buhay natin na nabago. At dahil dito, naging co-worker, naging kapartner tayo ng Diyos sa pagdadala ng pagpapala, ng pagiging mapagbigay. So yun lang po yung akin pong reflection sa ating binasaan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. God bless po. Amen. Amen po. Maraming salamat, Pastor Dan Harapa, sa napakagandang reading and reflection ngayong umaga po. Okay, meron po tayong idadaragdag sa kanya pong reflection. Sige po. So, dito po sa binasa ni Pastor Dan ay sabi po dito na tayo po ay nagiging co-worker ng Panginoong Diyos upa po ang pagiging mapagbigay, yung being benevolent mga kapatid, maranasan natin yung mga pagpapala. So, gusto ng Panginoong Diyos na iparanas yung pagpapala na yon. At ang tao ay nagiging kapartner niya para ho ay maranasan niya yung kung ano yung pagpapala na kanya pong ibibigay. So, dito sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya po, ay patuloy na ang paggawa o sabihin natin yung kawang gawa po natin ay doon makikita na tayo nga ay mga lingkod ng Panginoon. Pastor Nelson? Pastor Jopet, good first morning. Dito mga kapatid ay the work of benevolence, mga kapatid. Idinisenyo ng Diyos, paulit-ulit natin binabanggit mga kapatid, idinisenyo ng Diyos ang gawain mga kapatid upang ma-develop sa atin ang karakter ni Kristo. Yung pagbibigay, idinisenyo ng Diyos upang ma-develop sa atin ang karakter ni Kristo. Hindi tayo nakikisangkot sa gawain para tayo ay maligtas kung hindi bahagi ng ating pagkaligtas. Hindi tayo nagbibigay upang maligtas kung hindi yun ay bahagi, kung hindi yun ay bunga ng ating pagkaligtas mga kapatid. The work of benevolence, Pastor. Ito ay nung aking binasa ito ngayon, nag-reflect sa akin, Pastor, yung sinabi din ni Mrs. White sa Desire of Ages, mga kapatid. Nag-click sa aking kaisipan yung saving sinners, mga kapatid. Basahin ko mo dito sa kuto. Sinave ko sa akin eh. So sa Desire of Ages, page 142, lagi natin binabanggit ito. And he who seeks the light to others will himself be blessed. Kapag ikaw ay nagliliwanag sa iba, ikaw ay pagpapalain. There shall be shower of blessings. He that watereth shall be watered also. Yung nagdidilig ay madidiligan din. So sabi sa God could have reached his object in saving sinners without our aid. Parang binanggit din dito, Pastor, sa ako natin, yung sabi niya,
sa reading natin ngayon, God could have accomplished his object in saving sinners without the help of man. So kumbaga mga kapatid, naulit ni Mrs. White, sabi niya, God could have reached his saving sinners without our aid, but in order for us to develop a Christ-like character, we must share into His work. In order to enter into His joy of seeing souls redeemed by sacrifice. Dito sa reading natin ngayon ay sabi niya na the law of action and reaction, the work of making benevolence in all branches, twice and blessed. God could have accomplished His object in saving sinners without the help of man. Kaya sabi ko kanina, idinisenyo ng Panginoon ang kanyang gawain upang ma-develop tayo sangayon sa likas ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo nakikisangkot mga kapatid, nadidevelop sa atin ang karakter ni Kristo. Maraming kung dyan mga kapatid, marami na de-develop dyan. Kaya kapag tayo din, Pastor, binanggit ni Mrs. White, kapag tayo nagkakaloob na para sa Panginoon, naging tapat tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabalik ng ikapo at paghahandog ng ating mga COP mga kapatid, ay nadidevelop sa atin yung karakter ni Kristo na pagiging mapagbigay. At ito mga kapatid ay twice blessed. Unang-una sa atin mga kapatid. Unang-una sa atin yon. Blessed tayo dahil naipapakita natin yung ating katapatan, yung ating pagmamahal sa Diyos, at the same time, naaabot natin ng iba, Pastor. Naaabot natin ang iba, malapit man o malayo, napapaabutan ang iba sa pamagitan ng ating pagtatapat at pagbibigay at pagkakaloob ng mga bagay para sa Panginoon mga kapatid. Lumawak ang gawain ng Diyos. It is because of our faithfulness in response to God's faithfulness. Kaya dito mga kapatid, twice blessed. Unang-una sa ating relasyon sa Diyos, napapahayag natin at the same time, naaabot natin yung mga tao, naaabot natin sila sa pamagitan ng ating pagtatapat mga kapatid. Kaya dito, sabi dito mga kapatid, in order for us to develop a Christ-like character, we must share in His work, mga kapatid. Kaya character development, mga kapatid. Meron pa sinabi si Mrs. White sa aklat ng education, mga kapatid, na ang ating priority is a character development, mga kapatid. Isa ito sa binabanggit sa ating lesson na twice blessed, Pastor. So yun lang ang aking reflection, Pastor. Amen. Okay, maraming salamat, Pastor Nelson. Pastor Ernie? Yes po, mga minamahal ko mga kapatid. Happy God first morning po ulit. Maganda po itong binasa po ni Pastor Dan Harapa. Ano po? The work of benevolence is twice blessed. Blesses the receiver and blesses the giver. Yung receiver and giver ay patuloy na pinagpapala, pero sa ipo niya, the giver is still more. Ano po? Marami pa siyang natatanggap. Bakit po mga kapatid? Giving draws the heart away from selfishness and into the harmony with the character of God. Kapag po tayo nagbibigay, naaalis ang pagiging makasarili at tayo ay nagiging katulad ng karakter ng ating Panginoon na mapagbigay. Kaya sa aking pong chat box na aking pong nilagay dyan mga kapatid, true benevolence is a circle of blessing. Ano ho? The receiver gains relief and hope, but the giver gains joy, character refinement, and a deeper likeness to Christ. Kaya ito po yung malaki na itutulong sa nabigyan at nagbigay. Ano? Kaya ito yung makatutulong sa atin mga kapatid na kapag po tayo nagbigay, ang pinakamasaya ay yung nagbibigay. Ano? Upang ating lubusang maihayag ang karakter na katulad ng Kristo na mapagbigay. Hindi lamang sa tithes and offering, kundi mapagbigay sa lahat ng bagay upang yung ating ibinibigay ay maraming mapagpapala at maraming at makatutulong, makakasuporta sa misyon ng ating Panginoon. God bless us all. Maraming salamat, Pastor Ernie. Pastor Jerry, sige po. Ganda. Punong-puno po ng puwersa ang lahat ng ating mga comment ngayon.
upang mabigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalang dulot ng ugali ng pagbibigay, no? Totoo yan mga kapatid, kahapon pa ay punong-puno na tayo niyan, inspire tayo hanggang ngayon mga kapatid, no? Dito po ay napansin ko, Pastor, na nakatutuwa ang aking binabasa, ay nabalik ako nung high school ako eh. Nung high school tayo, Pastor Jufet, ay pinag-aralan natin tong yung law na ito, yung law ng force, no? Yung law of action and reaction. Yan po ay sinulat ng 1600 ata, no? 1687 ba yan? Naalala ko tuloy yung aking high school days. Tinuturo ng aking teacher, pastor, yung Law of gravity. The law of gravity, the law of action and reaction, yung three law of motion ni Isaac Newton. Naalala mo ba, Sister Net? Yung mga matatanda dyan. Alam niyo ito, kapatid, ako'y natutuwa kasi si Sister White, ginamit niya ito. Ginamit niya ito. Ano ba yung practical na tinuturo po nung batas na ito ng action and reaction? At biglang ginamit ni Sister White ito sa stewardship principle. Di ba? Ang sabi ko sa batas na yan, kapag itinutulak mo pataas ang iyong paa sa lupa, itinutulak ka naman ng lupa pasulong. Di ba? So yun po yung yun yung force eh. Pag ikaw naman ay lumukso, tutulak mo yung paa mo sa baba, tutulak ka naman ng lupa pataas, kaya nagkakaroon ng jumping force. Ito mga kapatid ay sinabi ni Sister White. Tingnan niyo po ang galing ng pagkakadrive niya. Divine wisdom has appointed in the plan of salvation. Yun po yung force. Kapatid, yun po yung force. Yun ang unang force kung bakit nagiging twice blessed, no? Ang unang pagpapala, yung pong force ng giving ay nanggagaling po yun sa Diyos. Noong tayo'y makatikim nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung reaction naman, yung sinasabi po ni Pastor Dan Harapa kanina, sa prinsipyo ng law of motion, ang nagtutulak naman sa atin na magbigay. Ayan. Ngayon, ang sabi po ni Sister White, paanong nagkakaroon ng malaking puwersa ang pagbibigay na yan? Ito ho yung explanation niya. God could have accomplished His object in saving sinners without the help of man. Kasi ang kaligtasan niya po ay ang full force ay nanggaling sa Panginoon. Pero hindi pa pwedeng panay sa Panginoon lang. When we talk about the blessedness, ay alam ng Diyos, ang sabi dito ni Sister White, alam ng Diyos na sa law of action and reaction application sa stewardship principle, magiging masaya ang tao kung gagawin niya itong response niya. At yung response niya ay magiging katulad nung puwersa na nagtulak sa kanya. Yung pagmamahal ng Diyos na nagbigay ng kanyang anak ay siyang matibay na puwersa na nagtutulak sa atin pasulong na maging masaya tayo. At ang pagiging masaya na ugat ng buhay natin ay walang iba kundi makibahagi tayo sa misyon ng Diyos ng pagliligtas ng mga taong kagaya rin natin na naligtas ng biyaya ng pag-ibig na tinanggap natin sa ating Panginoon. Yun po yung twice blessed. Na-appreciate natin ang tunay na puwersa ng katotohanan tumutulak sa ating gawin ang isang bagay na magpapaligaya sa atin na alam ng Diyos na hindi tayo tunay na magiging masaya kung hindi tayo itutulak o tutugon sa tulak ng pag-ibig na nagligtas sa atin. At kaya nga ang mga tao ay makikinabang sa mga pagpapalang ito. Maraming tao ang marireach ng mga pagbibigay natin. At gusto kong gamitin itong pagkakataon na ito mga kapatid. Sana na maging maliwanag sa inyo yung illustration ni Sister White na yon. Na ang ating pong pagbibigay ay dapat ding inilalagay sa sistema para maraming makinabang. Yung sistemang ito ay noong una pa ay ibinigay na po natin ang direksyon, yung kumpanya.
Yung kampanya po natin dito ay ilagay natin sa systematic and regular na plan upang ma-manage ito ng tama ng ating church. Makikinabang, twice blessed, makikinabang ang local church habang pinasusulong natin ang gawain sa buong mundo. Twice blessed. Kapatid, pinagpapala ang church sa benevolence ng mga kapatid sa tamang sistema na systematic and regular giving plan, na combined offering plan ang tawag natin doon, o promise giving o promise plan, na atin po yung gagawin upang ang bahagi nito ay makinabang ang church habang ating pinasusulong naman ang gawain sa buong mundo. Ang tawag po natin dyan, the work of benevolence, twice blessed. This is the law of action and reaction in stewardship principle. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat. Thank you, Pastor Jerry. Sige po, meron pa pong ibang magre-reflect sa ating pong kasamahan po dito sa platform. Sige po, kung meron pa pong tayong konting time. Wala na po. So, kung wala na po ay sa ating pong silent prayer, sa ating pong Acts prayer po, nandito po ba si ating pong i-assign si Pastor Vargas? Pastor Rudy? Amen, mga kapatid. Napakaganda ng double blessing, kung ating iisipin lang, napakaganda ng double blessing. Teka, bubuksan ko lang. Ang ganda to eh. So, kapag tayo daw ay, kapag tayo ay yung double na pagpapala, ayan, maganda yung double na pagpapala. Gusto nyo maranasan yung double na pagpapala, mga kapatid? Kaya, ito, tingnan nyo, maganda. Kapag tumutulong tayo sa iba, hindi lamang sila yung nagbibigyan ng ginhawa. Hindi lang sila yung masaya, mga kapatid, tayo mismo nagkakaroon din ng blessing. Bakit? Masaya kaya tumulong, mga kapatid, diba? Tapos pa, hindi lang yun, hindi lang masaya tumulong. Napapalapit tayo sa Diyos. Bakit? Kasi naunawaan natin na yan ang gusto ng Panginoon gawin natin eh. Nagawa natin yung kalooban ng Diyos, diba? Pa? Mas masaya sa ating pananampalataya. Sabi niya, buti na lang magpasalamat tayo sa Panginoon. Nagawa ko yung iyong kalooban, tumulong ako sa aking kapwa. Ayun, ganun po sa pagtulong sa Panginoon. Parang ka makakatulong, mga kapatid. Maraming paraan, Una-una sa mga taong nangangailangan sa paligid mo, tumulong ka, masaya, Pangalawa, higit sa lahat, tutulong ka kay Jesus. Saan? Sa kanyang pagtatapos na kanyang gawain dito sa lupa, maging kapartner mo siya. Diba? Yan ang magandang pagtulong na talaga mapapalapit ka kay Jesus. Yan yung COP na tinatawag, mga kapatid. At yung ibang mga kontra dyan, tatanungin pa kung biblical ba yan, Nakakaya, mga kapatid, sa Panginoon pagka tayo tinanong pa natin kung biblical yan. Yan ay pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo mababasa yan sa Bible na 10%, pero proportional mababasa mo, Pero yan ay tunay na pag-ibig sa ating kapwa at sa Panginoon. Isa pa, isang pinakamagandang gusto ko na nagiging, alam niyo, mas marami pang nagiging blessing yung nagbigay kaysa tumanggap eh. Bakit? Mababago yung puso. Mawawala yung pagiging maramot, mga kapatid. Mapapractice mo maging mapagbigay. Hindi, napakaganda, di ba? Pa? Yung pag-uugali mo, magiging kaugali ni Jesus na mapagbigay, di ba? Hindi ka na magiging makasarili at ikaw ay magiging mapagmahal. Ayan, po. Kaya dapat talaga tayo makibahagi sa gawain sapagkat tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Ito pa, ewan ko ba yung iba, kagaya na sinabi ni Pastor Nelson, patungkol sa yung mga tao kasi kadalasan nagkakamali. Bakit tayo nagwo-worry sa kaligtasan, mga kapatid, Huwag nating isipin yung kaligtasan. Kasi pag inisip mo, maliligtas ba ako? Duda ka sa Panginoon, mga kapatid, pag ganun. Dahil once na tinanggap mo si Jesus na yung personal Savior, mga kapatid, ikaw ay ligtas na. Yun nga lang, huwag mong pabayaan yan, Dahil ang pananampalataya mo ay nawalang bunga, ay patay din naman.
patay din naman, ano? Kaya kailangan mong mamuhay na kasama si Jesus. Ikaw ay magandang relasyon mo sa Panginoon. Ano? Pero yung iniisip mo yung kaligtasan, diyan ka mahuhulog, mga kapatid. Gawin mo lang gawin yung kalooban ng Panginoon, yun ang maganda. At ikaw ay magiging masaya sa buhay na ito. Kaya nga naman pala yung iba na mahirap patuloy na naghihirap. Ito yung kasabihan na ng mayaman, patuloy na yung mayaman. Mahirap patuloy na naghihirap. Bakit? Tingnan yung mga mahirap madalas madamot. Ayaw tumulong sa kapwa, ayaw tumulong sa gawain sa Panginoon. Isa pa, yung pagtulong sa gawain sa church, ayan, ano, church service. Tingnan nyo yung mga malalago yung may masisipag tumulong sa church, lalong dumadami yung mga talento. Diba? Tingnan nyo yung mga hindi tumutulong sa gawain sa church, walang tumadagdag na talento, hindi lumalago. Kasi ganun yun, yan yung prinsipyo na ang mahirap lalong humihirap, ang mayaman lalo yung mayaman. Kapag daw ikaw ginamit mo yung talento, dadagdag at dadami yung talento, mga kapatid. Ngunit kapag hindi mo ginamit yung talento, yan ay kukunin ng Panginoon. Wala ka na magiging talento. Sa mga kapatid ko, dapat naunawaan natin yan. Kaya simula ngayon, kung wala yung may part, saluhin nyo na, mga kapatid, saluhin nyo na. Willingness ang mahalaga, ano po. Willingness, hindi yung inyong, ay, hindi ko kaya yan. Pagka nag-willing kayong gumawa sa Panginoon, tumulong sa Panginoon, mga kapatid, bibigyan niya kayo ng talento. Sino ba naman lahat marunong magsalita niya sa harap? Ako ba marunong pa ako humarap sa inyo dito sa camera? Dating wala man akong camera, puro boses lang, di ba? Dahil willing ako, tinulungan ako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang ating magandang lesson sa umaga nito, double blessing of giving. Ayan, ano po, double blessing talaga, mga kapatid, ano? Sabi ni Sister Rosel Hernandez, God first morning po, Pastor. Pray din po natin ng pag-exam na sige po, Sister Rosel, kasama na po sa ating prayer request, ano po. Una po, tayong masaya at blessed kung napagbibigay pag-ibig. Sabihin may natanggap na tayong blessing, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yes. Paano ka mapagbibigay kung wala ka namang natanggap? Ganun yan, mga kapatid. Ano po, sinarin nila sa tama. Wala kang ibibigay kung wala kang natanggap. Wala kang pag-ibig, paano ka magbibigay ng pag-ibig? Meron kang pag-ibig dahil binigay ng Diyos sa atin yung pag-ibig. Diba? Kaya napakaganda, no? Diba? Lahat na narito ngayon, ilan tayo dito ngayon sa platform? Meron tayong 15 sa platform na ito na wala tayo magkaroon ng pag-ibig, ano? Sa kapwa at sa Panginoon. So, hindi ko na kailangan tanungin sa inyo kung lahat kayo nagsi-COP. Pero gusto kong encourage kayo na mag-COP kayo, mga kapatid. Mababago yung karakter, mawawala yung pagiging madamo, tataas ang iyong tiwala sa Diyos, tataas ang iyong pananampalataya, at magiging malakas ang loob mo mag-share sa iba. Mag-COP na tayo lahat, mga kapatid. Yan ang solusyon ng pagiging mawawala yung pagbabago ng ating karakter, mga kapatid. Huwag niyo sabihin pera-pera lang yan. Kundi yan ay tunay na hindi pera-pera, kundi puso sa puso, mga kapatid. Tayo manalangin. 30 seconds silent prayer and I will continue, mga kapatid. Sama-sama tayo manalangin. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na mapagmahal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa invitasyon na muli kami maka-join sa God First Morning Devotional.
Salamat sa magagandang lesson simula sa umpisa ng Bible reading hanggang sa Lest Ye Forget hanggang sa Councils on Stewardship. Salamat po sa aral ng double blessing na kung saan aming natutunan na kung ito ay aming i-apply sa aming buhay ay mas marami pang matatanggap naming biyaya kaysa sa aming nabigyan o na-share ng pagpapag-ibig. Salamat po na ito ay magiging paraan na mabago ang aming karakter, mapalapit kami sa iyo, lumago bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, bilang iyong anak na naghihintay habang sa naghahanda sa nalapit na iyong pagbabalik. Salamat po sa mga gabay at patnubay na ito, at dalangin namin na patuloy niyo kami bigyan ng karunungan na pumili, na ikaw ang aming piliin, hindi ang aming mga sarili at ang mga tukso ng kaaway, upang sa ganoon sa aming araw-araw na pamumuhay magkaroon kami ng paglago sa aming pagsamba, maging masaya ang pagsamba. Ang lahat ay nag-aagawan sa part. Ang lahat ay excited na dumalo sapagkat ikaw ang naunguna sa amin, o dakilang Diyos. Salamat po sa pagmamahal na ito at lesson na ito na kung saan magbabago ng aming buhay. Sa aming patuloy na panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng bawat isa, gayon din ang mga activity ng mga churches namin na paparating na activities. Ang aming gagawing evangelism dito sa Santa Cruz, Agapan, kasama ng PAFCO, ay patuloy niyo pong pagpalain ito. Ang mga care group na mangunguna, gayon din ang aming week of prayer na gaganapin bago ang programa. Patuloy niyo kami samahan, o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang mga prayer request ng kapatiran. Sina Kuya Rick Masiklat, siya po ay bigyan niya po ng malusog na pangatawan. Maaring siya ay may dinaramdam na kalusugan, problema pang kalusugan. Ipuin niyo po siya, o dakilang Diyos, ng inyong mapagpagaling na kamay at alisin ang kanyang sakit na naramdaman, at patuloy na ikaw ay manguna sa kanya, at ang kanyang mga gawain sa kanyang pagtatrabaho ay maginhawa ang kanyang pakiramdam. Dalangin din namin ang kanyang buong pamilya, sina Ate Milen, yung kanyang mga anak at mga apo. Patuloy na maging magandang halimbawa ang mag-asawa na ito sa kanilang buong pamilya, o dakilang Diyos, sa kanilang nasasakupan at sa kanilang iglesia. Dalangin din namin ang prayer request Sister Dang de la Cruz para kay Raf na mag-review sa December. O dakilang Diyos, patuloy siya pagpalain ng malusog na kaisipan at pangatawan para sa kanyang pag-review siya ay madaling matuto. Sama namin sa panalangin yung kanyang sponsor ng Olarte Family. Ay patuloy niyo pong pagpalain ng malusog na pangatawan, spiritual na kalusugan, o dakilang Diyos, na maging example ng bawat isa sa kanyang nasasakupan. Dalangin din namin si John Dave Hernandez na magpatuloy na nag-review sa susunod na araw ang kanyang exam, o dakilang Diyos. Maaari po magawin siyang malusog ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pangatawan, at palagi siyang mapalapit sa inyo, at kung ano man ang maging resulta ng kanyang exam ay siya ay magpapasalamat po sa inyo dahil alam namin ang pagpapalay na bumula sa inyo. Dalangin din namin ang kalusugan ng paningin, panumbalik ng paningin ni Brother Ramon Hernandez. Patuloy niya po siyang bigyan ng malusog na pangatawan, kasama ng kanyang buong pamilya, Sister Rosel Hernandez at iba pa niyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang activity dyan sa Gabaldon sa pangunguna ni Pastor Jackson Dasoy, mga elder at care group. Ang operasyon Balik Sigla ay patuloy na ang kaligayahan ng bawat isang mga magkakapatid ay aming maranasan, gayon din ang mga magiging gaganap sa programa na ito. Dalangin din namin ang mga kapatid na narito ngayon sa live na kasama namin, nakikinig, nananalangin. Ang panalangin namin ay turuan niyo po kami maging mapagbigay upang kami ay tumanggap ng mas maraming blessing, o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ni Nanay Nerissa Francisco, ni Ate Mitch, ni Ate Sally Sanchez, ni Ate Revi, at ang buong Salyonato Church, Sister Sweetie, gayon din Sister Wilma, kasama na rin si Sister Jennifer Mendoza. Ang sambayan din Kuya Edgar, si Ma'am Pemi, si Ma'am Rachel, Sister Grace, gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Belinda Salvania,
Sister Teresita Ladia, at Sister Azenit Katap, Sister Gloria Balbito gayon din. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli maraming salamat po at God bless morning po sa lahat. Salamat sa prayer warrior. Salamat sa mga kasamang nananalangin. Salamat sa mga patuloy na bumalik sa umaga nito na devotional. No? Muli ang pasalamat ay mula sa atin, hindi mula sa akin. Ang Panginoon ay masaya pagkat kayo nariyan. Ano? Hindi man sakto sa bilang. Nasa 22 tayo kahapon at saka ng isang araw. Okay lang yan. Yung iba kasi ay mamaya sa replay. Okay, iba naman sa iba na pasok. Ganun yan, ano? Kung ano yung unang pong, ano yung nag-pop up sa notification, yan, pipindutin na nila. Maraming salamat sa inyo lahat, ano? Sa mga patuloy na mga balik dito, welcome ulit kayo. Invited kayo muli dito sa Discipleship Ministry. Si Jesus ang nag-i-invite, mga kapatid, ano? Hindi ako, pinasabi lang sa akin, mga kapatid. Huwag nyo itaas yung papuri sa akin, ano? Sa Panginoon, ang kapurihan, mga kapatid. Tandaan natin, ano? Ang ganda yung lesson kanina doon sa, ano? Sa Let's Forget, ganun din sa ating COS. Kapag naramdaman pala natin na tayo ay nagiging marunong na o nagiging mataas na, mas lalo natin kailangan si Jesus, mga kapatid, na tayo muling bumaba. Maganda rin yung law of gravity na diniscuss ni Pastor Jerry, no? Once na itinulak mo yung bola palayo, ay tinutulak mo rin ang iyong katawan pababa. So ikaw ay nagmamaba. Pag tinutulak mo si Jesus pataas, mga kapatid, ibig sabihin yung tinutulak yung sarili pababa. Yan ang law of gravity, mga kapatid. Ano? At kapag ikaw ay nagbibigay, mga kapatid, ikaw din naman ay tatanggap ng mas maraming pagpapala. Praise the Lord, mga kapatid. Ano? Sa mga nag-response, maraming salamat po. Ate Sally, Sister Asenit, Sister Sweetie, Nanay Risa, at Sister Gloria Balbito, at iba pang nandiyan sa background na gumagayak para sa school, para sa trabaho. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga nito. Magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.